sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pilipinas at Indonesia nagkasundo sa pagpapalakas ng kanilang defense at joint patrols. Hataw Balita. Pamilya Veloso humiling ng executive clemency kay Indonesian President Joko Widodo para agarang mapalaya ang OFW na si Mary Jane. Hataw Balita. Philippine National Police naniniwalang hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay sa gitna ng issue ng umano'y planong destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita. House Committee on Transportation hihilingin ang pagpapalawig sa deadline ng mandatory franchise consolidation ng pamahalaan. Hataw Balita. Senado at Energy Regulatory Commission kinwestiyon ang aksyon ng National Grid Corporation of the Philippines sa pagtrip ng ilang planta sa Panay Island. Hataw Balita. Dagdag singil sa kuryente ng power distributor na Meralco ipatutupad ngayong Enero. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo na lalong palakasin ang relasyon ng dalawang bansa, partikular na sa defense at joint patrols, kabilang ang usapin sa South China Sea sa tinalakay ng dalawang lider sa kanilang pagpupulong sa Malacanang kahapon January 10. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkaroon sila ng tapatang talakayan ni President Widodo hinggil sa development sa rehiyon, partikular sa South China Sea, at parehong nanindigan ang dalawang lider sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ibinahagi naman ng Indonesian President ang kasunduan nila ni Pangulong Marcos sa pagpapalakas ng defense, joint patrol at crossing agreements ng dalawang bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo. President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest, such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. Di bidang politik dan keamanan, kami sepakat We have agreed to strengthen border cooperation, and I've conveyed the importance of accelerating the revisions of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement, the settlement of continental shelf boundaries, and the strengthening of defense cooperation, including defense equipment. termasuk alutsista. Una nang ipinahayag ng Indonesian Ambassador ang kahalagahan na repasuhin ang kasalukuyang legal framework sa border patrol, security at counter-terrorism cooperation ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na banta ng cross-border crimes. Hataw Balita. Inalok ni Indonesian President Joko Widodo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang maritime patrol aircraft sa ginanap nilang bilateral meeting sa Malacanang kahapon January 10. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo ang dalawang lider na lalong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia, partikular na sa maritime cooperation at energy security. Pakinggan natin ang pahayag ni Indonesian President Joko Widodo. I also seek your Excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Sinaksihan naman ng dalawang lider ang pagligta sa kasunduan ukol sa enerhiya. Layo ng pinirmahang Memorandum of Understanding o MOU sa Energy Cooperation na matiyak ang energy security ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang pakikipagtulungan ng dalawang gobyerno sa business sectors, lalo na sa panahong kulang ang supply ng enerhiya, partikular na sa coal at liquefied natural gas o LPG o LNG. Hataw Balita. Sumulat kay Indonesian President Joko Widodo ang mga magulang ni Mary Jane Veloso upang humingi ng executive clemency
para sa anak at tuluyan na itong mapalaya. Hiling ng mag-asawang Celia at Cesar Veloso na mamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para agarang mapalaya si Mary Jane na biktima lamang anila ng human trafficking. Si Mary Jane ang Pinay overseas worker na nahatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia matapos mahulihan ng iligal na droga sa dala nitong bagahe noong 2010. Pakinggan natin ang pahayag ng mga magulang ni Mary Jane Veloso. Kaya nakikiusap po ako sa ating Pangulo na sana ngayon magkakaharap na po sila na ating presidenteng si Marcos at presidente ng Indonesia. Sana hingin na niya yung clemency ni Mary Jane. Sana palayain na po nila. Kaya yun po ang panawagan ko po sa ating Pangulo na ito pong pagkakataon na pagdating ni Widodo dito sa Pilipinas na sana po ay mabanggit na po ng ating mahal na Pangulo na bigyan na po ng clemency ang aking anak kay Widodo. Naistinsa na nilang personal na makausap si Pangulong Marcos Jr. pero hindi na sila pinapasok sa Malacanang. Tanging ang abogado lang na tumutulong sa pamilya Veloso ang pinapasok para ipareceive ang kanilang mga sulat. Pakinggan natin ang pahayag ng kanilang abogado. Actually, yung pamilya sana, ang gusto talaga natin na direktang makapagpaabot ng kanilang sulat kay President Marcos at kay President Widodo. Kaya lang yun nga, hanggang doon lang yung binigay sa atin eh. So, hopefully, papaabot talaga ito nung nag-receive doon sa Office of the President yung ating mga sulat sa intended persons. Ayon naman sa Migrante International, nananatili pa rin sa death row si Mary Jane at anumang araw ay pwedeng i-schedule ng Indonesian government ang pagbitay dito. Pansamantala lamang ang pagpapatigil ng pagbitay sa kanya dahil sa kasong isinampa na human trafficking ng pamilya ni Veloso dito sa Pilipinas laban sa kanyang recruiter at ito lamang ang inaantay ng Indonesian government. Kaya dapat magpakita ang pamahalaan ng Pilipinas ng proactive effort para mapanagot ang traffickers ni Mary Jane dahil makatutulong umano ito sa pagpapalaya sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ng Migrante International Chairperson Joanna Concepcion. Hindi lamang ang ating panawagan for clemency at pagpapalaya kay Mary Jane, pero kung may positibong resulta ang human trafficking case ni Mary Jane dito sa Pilipinas, magagamit po ito ng Indonesian government as a basis to re-examine her case and to see her as a victim of human trafficking based on legal grounds at tuluyan siyang mapalaya sa madaling panahon. Hataw Balita. Naniniwala ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP na hindi kailangan na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng pambansang pulisya sa gitna ng issue ng umano'y planong destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, buo ang suporta ng buong hanay ng pambansang pulisya sa pamahalaan. Wala rin anya silang namomonitor ng mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na nakikisawsaw o nakikisali sa umuugong na destabilisasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo. Hindi po siguro kailangan ng loyalty check dahil nasabi na po natin ang PNP po is 100% behind this government po. Hindi po natin kailangan ng loyalty check dahil ang PNP po ay isang professional na organisasyon. Alam po namin ang aming mandato. Alam po natin na we must be accountable sa ating mga mamamayan na nagpapasweldo sa atin. So I don't think we need a loyalty check dahil alam ng bawat miyembro po ng PNP kung ano po yung mandato po nila. Sa kabila nito, naglabas naman ng manifesto ng suporta sa administrasyon ng Police Regional Office 1 o Ilocos Region na pirmado ng Regional Director at iba pang opisyalis nito. Sinabi ni Colonel Pajardo, walang utos o walang kinalaman ng pamunuan ng PNP kaugnay sa paglalabas ng manifesto ng Pro 1.
Binigyang diin niya ang panawagan ni Chief PNP para sa mga opisyal at tauhan ng pambansang pulisya na ipagpatuloy ang trabaho at huwag magpaapekto sa mga naglalabasang maling impormasyon kaugnay ng sinasabing destabilisasyon. Well, personal initiative po yun, sir, ng Police Regional Office 1 na magpalabas po sila ng kanilang saloobin na naniniwala po sila na there is no reason para lumahok sa mga ganitong mga usapin at they are committed na sila ay magpapatuloy ng mandato. Maganda yung itinakbo nung last year natin at yun ang isusustain natin, and in fact, we owe it to the public to even improve our performance this year po. So yun yung inaasahan at panawagan po ng ating Chief PNP. So kung may mga ganito pong lalabas po na manifesto of support, they are welcome, but they are not forced to do that po. Hataw Balita. Sinimulan na kahapon ng Toll Regulatory Board o TRB ang paggamit ng isang Radio Frequency Identification o RFID sa ilang piling expressway. Layo ng aktibidad na masubukan kung gaano ito ka-epektibo bago ang ganap na pagpapatupad ng One RFID system sa 12 expressway sa darating na Hulyo. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Nagsimula na kahapon, January 10, ang kauna-unahang dry run ng paggamit ng iisang Radio Frequency Identification o RFID sa malalaking expressway sa Luzon. Pinangunahan ito ng Toll Regulatory Board o TRB, mga tauhan ng Auto Sweep Trip at ng Department of Transportation o DOTR. Aelius Corpus, ang spokesperson ng TRB, ilang piling sasakyan ang ginamit nila para umikot sa 5 expressway sa kahabaan ng NLEX, Skyway, MCX at Calax gamit ng isang RFID. Sa ngayon, itong araw na ito, ang sinetlan muna for the meantime at on a very limited number of vehicles. Ang sinet po natin initially, which is the very first time po, is NLEX, yung Skyway system natin, SLEX, SCX, kasama na rin po ang Calax. Layo ng dry run ay upang malaman ng grupo kung nababasa ba ang RFID sticker at kung ano ang maaaring problema nito kapag ginamit na ang nag-iisang RFID sa mga magkakaibang toll sa expressway. Sinabi pa ng TRB, mahalaga rin na kahit maaga pa lang ay makita na nila ang problema bago pa ang full implementation sa Hulyo. Nang sa ganon makita kung ito bang one RFID at one account ay magpa-function ng maayos na walang problema sa pagbasa ng mga RFID, sa pag-charge ng mga accounts. At makikita po dyan sa mga test runs natin mga yan kung ano-ano pa ang mga kailangan gawin upang kapag ito'y ipinatupad at ang target po namin sana sa July, this coming year, na ipatupad na ang ating phase 3 ng interoperability, one RFID, one account, ay hindi na po tayo magkakaroon ng problema. Nilinaw pa ni Corpus, kapag pinatupad na ang one account, one RFID, ay makapipili ang isang motorista kung anong RFID ang kanyang gagamitin. Sa ngayon, may 2 uri ng RFID ang ginagamit sa mga expressway. Ito ay ang Easy Trip at Auto Sweep. Kapag naipatupad na sa Hulyo ang full implementation nito, magagamit na ang iisang RFID sa 12 expressway sa Luzon. Bali, customer choice na po yun kung anong pipiliin nila. Kung gusto nila ng Auto Sweep sticker, okay lang po yun, isang account. At magagamit naman po yun sa lahat ng expressway. Ganun din po, kung gusto nila Easy Trip ang sticker na gusto nila, pwede rin po yun. Nasa choice na po ng motorista. Umaasa naman ng TRB na magiging maayos ang dry run nito sa mga susunod pang schedule hanggang sa maging maayos na ang sistema. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita!
Ihilingin ng House Committee on Transportation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ang deadline ng franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Nakita ng mga mambabatas sa ginawang pagtalakay ng Kamara kahapon, January 10, na marami pa umanong problema sa nasabing programa. Mas mainam nila na pag-aralan pa ng Department of Transportation o DOTR ang implementasyon ng PUBMP dahil maraming mga tsuper ng mga tradisyonal na jeep ang mawawalan ng hanap buhay. Noong December 31, 2023, natapos ang franchise consolidation at hanggang January 31 na lang pinapayagang makapamasada ang mga tradisyonal na PUJ na hindi umabot sa deadline. Nauna nang sinabi ni PBBM na hindi na i-extend pa ang deadline ng franchise consolidation. Pakinggan natin ang pahayag ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. I hope that we request the president of this country to readjust, to reschedule the deadline on January 31, considering all the imperative revelation of all the events that we have discussed in this hearing concerning a lot of things for the betterment of the modernization program of the government. Hataw Balita. Humingi na ng tulong ang mga jeepney driver at operator sa lalawigan ng Camarines Norte sa sangguniang panlalawigan kaugnay sa ipatutupad na Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng pamahalaan. Samantala, isang manufacturing company ng mga modernized jeepney naman ang itatayo sa bubuksang economic zone sa Camarines Norte. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Patuloy na umaasa ang ilang transport group sa Camarines Norte na pakikinggan ng mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang hiling na i-exempt muna ang mga jeepney driver at operator sa probinsya sa ipatutupad na Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program o PUVMP. Pakiusap nila, pag-aralan sana ng LTFRB na magkaroon ng magkakaibang approach pagdating sa pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program sa iba't ibang lugar sa bansa. Una, talaga naniniwala tayo na ang solusyon sa ganito mga problema ay number one din yung mga pag-uusap. At habang kami ay tinatanggap at nakakapagpaliwanag ay hindi kami nawawala ng pag-asa. Sa pagharap ng mga driver at operator sa sangguniang panlalawigan ng Camarines Norte, inisa-isa ng mga ito kung bakit sila tutol na ipatupad sa buong bansa ang modernization program na isinusulong ng pamahalaan. Anila, malaki ang pagkakaiba ng mga biyahe sa probinsya kumpara sa Metro Manila na halos 24 na oras ang biyahe. May mga biyahe kasi sa probinsya na halos kalahating araw lamang ang biyahe o halos katumbas lang ng 15 araw sa loob ng isang buwan. Kaya namang giit nila, paano nila mababayaran ang modernized jeep na required ng pamahalaan? Isa pang request namin dyan, bumaba up to the level ng probinsya ang mga taga LTFRB. Kasi hindi po nila alam na we're just operating 8 to 9 hours a day. And out of 8 hours a day, 3 hours na kami nagbebehi. Nakatakda ng ipatawag ng sangguniang palalawigan ng Camarines Norte ang mga opisyal ng LTFRB sa Bicol upang pakinggan ang mga hinaing ng mga tsuper sa Camarines Norte. I hope that they will come para at least malinawan talaga kung ano ba ang programa ng national government when it comes to modernization ng public utility vehicle. Kasi meron din naman talagang apprehensions ang ating mga drivers and operators ng PUVs purely because ito naman talaga ang kanilang hanap buhay. Samantala, isang manufacturing company ng mga modernized na jeep ang itatayo sa bubuksang economic at freeport zone sa probinsya ng Camarines Norte. Ayon sa Facebook post ni Camarines Norte Governor Dong Padilla, itatayo sa bayan ng Jose Panganiban ang planta ng Integrated Manufacturing Facility ng Francisco Electric Modern Jeepney. Ipinasilip ng Francisco Motors ang modernized na jeep na bubuuin sa itatayong pasilidad. Kumpara sa dating disenyo ng jeep, mas malaki na ito dahil may 11-seater capacity na magkabilaan at may 8 standing passengers din. May electronic door din ito sa kanang bahagi at ramp para sa mga PWD. Fully air-conditioned din at may CCTV. 985,000 pesos ang halaga ng bawat unit ng bubuuin na modernized jeep.
Ikinatuwa ng gobernador ang nasabing hakbangin ng kumpanya dahil bukod sa tulong na maibibigay nito sa transport sector sa probinsya, magbibigay din ito ng maraming hanap buhay sa mga residente sa lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita. Itinanggi ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na nanghingi siya ng 12 bilyong pisong dagdag pondo mula sa Kongreso para sa charter change. Ayon kay Garcia, ang hiniling nila sa Kongreso ay maibalik ang 17.4 billion pesos na tinapyas ng Department of Budget and Management o DBM sa kanilang panukalang pondo na gagamitin sa paghanda sa darating na halalan at hindi para sa People's Initiative. Ito'y matapos na questionin ni Albay 1st District Representative Ed Seligman kung bakit nilagay para sa item ng Supervision of Elections, referenda, recall votes at plebisito na iniugnay nito sa charter change. Binigyang din pa ng opisyal na nang humarap sila dati sa Senado at Kamara para sa kanilang budget hearing ay wala pang issue ng charter change. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kung nanghihingi ako ng 12 billion, hindi po. Nanghingi ako ng 17.4 billion. Yun po ang maliwanag. Yun po ang ating paulit-ulit na pinagmamakaawa na hiningi sa Kongreso po natin. First place, nung binigay naman po yan, wala naman po yung mga alingas-gas tungkol sa People's Initiative. Nung binigay po yan, dahil doon sa hinihingi namin, nakaragdagan talaga na again, 17.4 po yung nawala sa amin na hinihingi namin ibalik sana. Paliwanag pa ni Chairman Garcia para sa mga paghahanda lalo na sa nalalapit na 2025 midterm elections ang hinihingi nilang pondo tulad ng voter education at mayroon din para sa internet voting, pagpapagawa ng local COMELEC office at iba pa. Aminado rin ang COMELEC na mahihirapan sila kung sakaling susulong ang sinasabing People's Initiative dahil sila ang magsasagawa ng plebisito. Handa naman anya si Chairman Garcia na makipag-usap kay Representative Lagman para magkaroon ng paglilinaw sa issue. Napakahirap na po nung aming ginagawang paghahanda. Kaya lang kung yan po isang mandato na nakalagay naman sa saligang batas din, wala naman po magagawa ang COMELEC sapagkat ang pagkukondak po ng plebisito ay isa sa parte ng ating gagawin. Dapat po kasi magmi-meeting kami, subalit hindi kami nakapag-usap sa sobrang busy na schedules. Although, tinext lang po sa atin yung concern na yon. At sinagot naman po natin. Hataw Balita. Ipinaalala ng Commission on Elections o COMELEC na hindi na sila tatanggap ng company ID bilang requirement para sa muling pagbubukas ng continuing voter registration sa susunod na buwan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat anya ay valid government IDs o government-issued documents ang dalhin ng mga magpaparehistro. Paliwanag ng ahensya na abuso kasi ang paggamit ng company ID kaya napagdesisyonan nila na hindi na isama ito. Binigyang diin ng COMELEC na mahalaga ang pagpaparehistro dahil kabilang sa ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas na makaboto kapag rehistrado. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Alam niyo naman, pwedeng mag-mass reproduce ng napakadaming company ID. Anong control natin doon? Paano natin mabe-verify kung talagang 4,000 ba ang kanyang empleyado na nagparehistro sa isang lugar lamang? Sa kasalukuyan, nakafocus po ang COMELEC sa resumption ng ating registration na again, magsisimula sa February 12. Ay na-approve na po ng NBank kanina. Hataw Balita. Hoy, meron tayong bad news para sa mga kaibigan natin na customer ng Meralco dahil ngayon pong buwan ng Enero, magpapatuwad po ang nasabing kumpanya ng panibagong dagdag singil sa kuryente. Base sa anunsyo ng power distributor, magkakaroon ng 0.08 centavos per kilowatt hour na dagdag sa electric bill ngayong Enero dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Nangangahulugan ito ng dagdag na 17 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour ng kuryente sa loob ng isang buwan. 25 pesos na dagdag kung 300 kilowatt-hour, 34 pesos kung 400 kilowatt-hour at 42 pesos naman kung umaabot ng 500 kilowatt-hour ang konsumo.
Samantala sa ngayon ay wala pang nakikita ang Meralco na banta ng brownout sa darating na summer season o dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Hataw Balita. Iinwestiyon ng ilang senador at ng Energy Regulatory Commission o ERC ang ginawang aksyon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagtrip ng ilang planta sa Panay na nagdulot ng nangyaring malawakang blackout sa Panay Island at iba pang lugar sa Western Visayas. Ayon kay ERC Chairman Attorney Mona Lisa Dimalanta, mayroong 6 na panuntunan sa ilalim ng Philippine Grid Code para masabing normal pa ang grid at sa kaso ng NGCP, 2 lamang dito ang kanilang pinagbasehan. Pakinggan natin ang pahayag ni ERC Chair Attorney Mona Lisa Dimalanta. Part of the investigation that we are conducting is, one, whether the grid was still really in a normal state at that point in time, considering that there was already a plant, a unit that was down, and there's another unit that went down on unscheduled maintenance. Ang NGCP po, within 15 minutes of the occurrence of the significant incident, dapat din po nagsasubmit sila ng report. Tingin din ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi na maituturing na normal ang grid dahil mas mataas na ang demand kaysa sa supply ng kuryente ng mga trip ang unang planta. Si Senator Rapi Tulfo naman hindi rin kumbinsido sa paliwanag ng NGCP maging sa ginawa nitong aksyon na napag-initan din ng senador ang ERC dahil sa dami na umanong paglabag ng NGCP pero giit ng komisyon, kailangan munang tapusin ang investigasyon sa insidente. Pakinggan natin ang naging pag-uusap ni Senator Rapi Tulfo at Attorney Dimalanta. Dapat nag-intervene kayo at gumawa ng necessary manual corrective actions as required. Nag-trip yung na Unit 1 o doon pa lang may serious problem na you could have done something ayon dito sa section 6.2.3.4. Parang binibaby-baby niyo pa ito. Hindi po. Sabihin niyo agad na mali yung pinagsasabi nila. Kayo pa lumanay, si Presidente nag-issue na ng kanyang statement, strong statement na sinasabing mali ang NGCP. Baka pa yung Presidente nyo, natin. Hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge yung aming ongoing investigation at ma-compromise po yung investigation. Hataw Balita. Nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang nasa 7.5 million pesos na halaga ng illegal substance na shabu na plano sanang dalhin o i-export papunta sa bansang New Zealand. Sinabi ni Port Clark District Collector Erasto Sandino, Austria, nitong Miyerkules, January 10, na idineklara ang shop drive model ang cargo shipment na nasabat noong January 3. Nag-issue na si BOC Commissioner Austria ng warrant of seizure at ilalagay sa pag-iingat ang subject shipment dahil sa violation sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act na may kaugnayan sa RA 9165. Hataw Balita. Oras sa 5:36 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Hinihikayat ng ilang private college sa Bulacan ang mga pagtatapos ng grade 10 mula sa mga public at private school na pumasok sa kanilang senior high school program. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Bukas ang ilang private college sa Bulacan na tumanggap ng maraming senior high school sa darating na pasukan sa Hulyo. Sa katunayan, hindi pa man dumarating ang school year period, ay hinihikayat na nila ang mga magulang na mga magtatapos ng grade 10 na mag-enroll na ng mas maaga. Ayon kay Romeo Bobby de la Rosa, isa sa dating presidente ng Bulacan Private School Association o BULFRISA at kasalukuyang presidente at chief executive officer ng Richwell Colleges sa Plaridel, Bulacan. Nasa 20 private colleges at university ang tuloy pa rin natatanggap ng senior high school sa probinsya. Pabor anya ito sa kanila lalo't may matatanggap naman silang voucher sa estudyante mula sa mga private at public school na accredited ng Department of Education o DepEd. Nagpo-promote kami sa both
private school and public school with grade 10 na graduating. For them to be able to use their voucher, hindi kasi lahat ng private school ay recognize ng DepEd. So kapag galing sa public school na mag-enroll sa private school, assured naman ang mga bata na meron pa ring 17,500 voucher galing sa government, o kung galing siya sa isang affiliated private school na pupunta kay Rizwell na accredited din ng DepEd, magkakaroon naman siya ng 14,000 subsidy from the Department of Education. Malaki rin namang bagay kung sa private at university school mag-aaral ang mga senior high school. Kaysa sa public, naniniwala silang matututukan ng gusto ang pag-aaral gamit ang kanilang mga pasilidad. Ang problema, science laboratory. Sino ba ang merong science laboratory? Private education institutions, di ba? So, basically, in terms of offering, handyan naman. Kaya lang in terms of facilities, maybe in terms of standard, siyempre, I should say, representing the private institutions, no? There is a better opportunity for the students to have a good experience on hands-on thing in terms of laboratory, in terms of training. Samantala, sa buong Bulacan ay nasa mahigit 20 private colleges at university ang nag-o-offer at nag-aalok ngayon ng senior high school. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita! Nakakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng mababang mga parametro ng pagsabog sa Bulkang Mayon itong mga nakarang araw. Ngunit hindi pa rin inaalis ng ahensya ang babala sa mga residente dahil ang bulkan ay nananatili pa rin sa Alert Level 2. Si Ryan Salatandol, Humahataw! Hataw Balita! Sa kabila ng nakataas na Alert Level 2 sa Mayon Volcano, nakitaan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng bahagyang pagbaba ng aktibidad o ng mababang mga parametro ng pagsabog ang bulkan sa lalawigan ng Albay. So far naman po na yung mga ibang parametro ay bumababa naman, particularly yung mga paglindol at yung mga rockfall events. So far wala po yung huling pagbuga ng abo ay nangyari noong December 23, 2023. So far hindi na po nasundan yun. Ang mga parametro na nakikita ng PHIVOLCS ay isa sa mga senyales na maaaring pagbaba ng alert level nito. Ang huling observation natin na ginawa, tingin namin ito medyo humina na talaga. Nangyari noong November 23. Ngunit ayon sa PHIVOLCS, bahagyang mataas pa rin ang sulfur dioxide flux na inilalabas nito at mayroon pa rin crater glow na nakikita rito na nangangahulugan na mainit pa rin ang bunganga ng bulkan na base sa mga kriteria ay nasa alert level 2 pa rin. Kaya naman patuloy na pinag-iingat ang ating mga kababayan na nasa 6 km permanent danger zone. Based on our criteria, nasa alert level 2. And yun pa rin ang ating abiso, iwasan pa rin yung pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil every now and then, nandyan yung possibility na magkaroon ng mga pagbuga ng abo, yung lava na inlabas, still unstable yan. So maya't maya, may mga rockfall events tayo na mararanasan, maobserbahan, at maaari itong magdulot ng mga uson. Ang pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ay nagsimula noong June 2, 2023 at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Nananatili pa rin ang babala ng PHIVOLCS na ang Bulkang Mayon ay unstable pa rin at sa anumang oras ay maaari pa rin itong sumabog at magbuga ng uson. Kaya naman paalala ng mga otoridad na hindi pa rin pwedeng pumasok sa itinakdang 6 km permanent danger zone ng bulkan. Ayon sa 24-hour monitoring ng PHIVOLCS, kahapon January 10, nakapagtala ng isang rockfall event, 1,523 tonelada ng sulfur
sulfur dioxide flux at 500 metrong taas ng steam plumes at nakakitaan pa rin ng pamamaga sa dalisdis ng bulkan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Epektibo na simula ngayong araw ang speed limit ordinance sa Davao City. May paalala naman ang Davao City Police Office, Travel Traffic Enforcement Unit sa mga Davaoeños. Si Luzilio rin humahataw. Hataw Balita. Mula sa 5,381 noong 2022, tumaas sa 6% o 5,678 ang road crash accident sa Davao City nitong 2023. Mula naman sa 9,172 noong 2022, tumaas sa 11% o 10,169 ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente sa kalsada nitong nakaraang taon sa lungsod. Upang mapababa ang bilang ng mga road accident at mas maingatan ang mga motorista at ang iba pang gumagamit ng kalsada, ipinasa ng lokal na pamahalaan ng Davao City nitong Disyembre ng nakaraang taon ang Speed Limit Ordinance. At simula ngayong araw, January 11, opisyal na itong ipatutupad sa lungsod. Sa ilalim ng bagong ordinansa, mula sa 500 pisong multa na nakasaad sa Executive Order No. 39 Series of 2013, papatawan na ng mas mahigpit na parusa ang sinumang motorista na lalagpas sa itinakdang speed limit sa bawat kalsada. 1,000 pesos ang multa sa unang paglabag, 2,000 pesos sa pangalawa at 3,000 pesos sa ikatatlong paglabag. Kapag hindi nabayaran ang multa sa loob ng 7 araw, madaragdagan ito ng 500 piso. 60 hanggang 80 km per hour ang speed limit ng mga light vehicles at motorcycles sa open roads. 40 hanggang 50 km per hour naman sa mga truck, bus at iba pang passenger vans. 40 km per hour ang speed limit sa thorough streets para sa mga light vehicles at motorcycles. Maliban na lang sa daang Maharlika Corner Rojas Avenue papuntang Pichon Rotonda kung saan 30 km per hour ang speed limit. Para sa mga truck, bus at iba pang passenger vans, 30 km per hour ang speed limit sa lahat ng thorough streets. 30 km per hour naman ang speed limit sa city streets para sa lahat ng uri ng sasakyan, habang 20 km per hour sa crowded streets. Exempted sa ordinansa ang mga marked vehicle gaya ng ambulansya at fire trucks na may responde sa emergency. Sumunod lang sa batas trapiko, sa speed limit na tinakda. Usually pupunta kami doon, may mahuhuli kami. Mas maganda siguro kung nandun kami, wala kami mahuli, okay lang yan. Why? Nasunod kayo sa speed limit. Para sa kumpletong listahan ng speed limit na itinakda sa bawat kalsada sa lungsod, maaaring bisitahin ang Facebook page ng City Government of Davao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucilio Ren, humahataw! Hataw Balita. Isang inabandonang pampasabog ang narecover ng mga tauhan ng Mobo Municipal Police Station sa Barangay Mandali sa Mobo, Masbate nitong araw ng Martes, January 9. Sa natanggap na sumbong ng pulisya mula sa isang concerned citizen, may nakitang pampasabog sa gilid ng kalsada ng nasabing barangay na agad namang tinugunan ng mga otoridad upang makumpirma at mapigilan ang anumang panganib na maaring idulot nito sa komunidad. Isang CTG 40mm HE-K200 grenade ang klase ng naturang pampasabog na narecover sa lugar. Nasa pag-iingat na ng Mobo Municipal Police Station ang pampasabog para sa kaukulang disposisyon. Hataw Balita. Bukas na sa publiko simula ngayong linggo ang panibagong tourist attraction sa Kamalig Albay. Pwede nang bisitahin ang isang World War II Japanese tunnel na matatagpuan sa Kitinan Hill. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Simula ngayong linggo ay bubuksan na sa publiko ang isang World War Japanese tunnel sa Quintinan Hill sa Barangay Tinago, Kamalig, Albay para maging bagong pasyalan ng mga turista at maging mga kabataan at maging mga kababayan natin sa Albay. Noong Sabado, nagkaroon ng final inspection ng Kamalig Tourism, Culture and Arts Office, Philippine Army, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police.
para masiguro ang kaligtasan sa pagpasok ng mga bisita sa naturang tunnel. Ang Japanese tunnel ay may 34 meters na kinukonsiderang safe area na pwedeng pasukin. Ito ay isang human-made tunnel na ginamit na taguan ng mga Hapon noong nangyari ang World War II. Ayon sa Kamalig Tourism Office, 20 pesos lamang ang bayad sa pagpasok dito, kasama na ang registration fee at may kasama pang tour guide para maipakita ang mga nasa loob nito. Dagdag pa ng Kamalig Local Government Unit, patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga may-ari ng lupa na nasasakupan ng natitirang 28 pang Japanese tunnel sa lugar para ma-develop ito at maging pasyalan. Samantala, ang pagbubukas nito ay magiging dagdag na hanap buhay sa mga residente na malapit sa lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Uulanin na po ang malaking bahagi ng Southern Luzon ngayong araw dahil po yan sa shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. So dito sa shear line, asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Yung northeast monsoon pa rin o yung amihan ay siya nagdadala pa rin ng bahagyang malamig na temperatura at may hinang ulan sa natitirang bahagi po ng Luzon, habang ang easterlies o yung mainit na hangin galing Pacific Ocean nagdadala ng maalinsangang panahon dito sa Visayas and Mindanao at meron lamang pulu-pulong mga pag-ulan. Samantala, hanggang sa matapos ang linggong ito, wala naman tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, pinakang uulanin ang malaking bahagi po ng Bicol Region plus Quezon Province dahil sa shear line, kaya't mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung minsan lumalakas po ang mga pag-uulan. Dito naman sa may Aurora at malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, asahan ang maulap na kalangitan pa rin na sasamahan lamang na may hinang ulan dulot ng northeast monsoon. Habang ang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan na sinasamahan din ng may hinang ulan, lalo na sa may eastern portion of Cordillera Region at bahagi pa ng Oriental Mindoro, possible po yung mga pag-ulan ngayong araw. Habang dito sa Metro Manila, halos katulad pa rin ng weather conditions as yesterday, may saglit na pag-ulan but mostly partly cloudy skies po tayo. Temperature is between 23 to 31 degrees Celsius kung dito sa NCR, habang sa Baguio naman between 16 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, partly cloudy to cloudy skies pa rin na merong tsansa ng mahihinang pag-ulan. At dito naman sa may parteng Visayas, halos katulad din na weather conditions as yesterday, partly cloudy to cloudy skies, so minsan maaraw naman. Sa tanghali, possible yung mainit na temperatura, and then sa hapon hanggang sa gabi, mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorms or pulu-pulong pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, halos katulad din po na weather conditions as yesterday, partly cloudy skies, minsan maaraw sa umaga. Sa tanghali, pinakamainit ang temperatura lalo na sa may southern portion of Mindanao, dito sa mga syudad ng Zamboanga, Davao, General Santos, and Cotabato. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, possible yung mga 1 to 2 hours na mga localized thunderstorms or pagkidlat, pagkulog. Ngayon po, dahil sa northeast monsoon ay meron tayong gale warning dito po sa baybayin ng Northern Luzon. Kabilang na ang baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela at magi dito rin po sa may Ilocos Norte hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon po yan sa open sea. Delikado yan sa maliliit na sasakyang pandagat. And in the coming days, possible din po na maging maalon dito pa sa silangang parte ng Luzon and even dito sa may Visayas. Ang araw ay sisikat maya-maya lamang 6:24 ng umaga at mas late na lulubog 5:44 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, 29 na kalsada sa Iloilo City ang pansamantalang isasara bukas sa araw ng Biyernes, January 12
para sa opisyal na pagbubukas ng Dinagyang Festival. Kabilang sa mga apektadong pangunahing kalsada ang mga daraanan ng mga participating tribe at festival sites. Bagamat alas 3 pa ng hapon magsisimula ang programa, isasara na ang mga naturang kalsada bandang alas 12 pa lang ng tanghali. Dahil dito asahan na ng mga residente ang matinding traffic at ihanda ang sarili sa mahaba at mainit na lakaran dahil walang pampublikong sasakyan na makapapasok malapit sa mga festival site. Pinapayuhan din ng Iloilo City Traffic Management Unit ang mga motorista na planuhing maaga ang kanilang mga pupuntahan at maghanap ng mga alternative route. Mahigit 1,000 pulis naman ang ipakakalat ng Iloilo City Police Office para magbantay ng mga festival site, border control, jogging area at crowd control. Hataw Balita. Ayan, ang bilis ng ating oras, kaya shoutout na. Shoutout po sa mga Facebook viewers po natin. Nandyan sina Efren Pascua, Rogelio Patinga, Ruben Mison at si Louie Lipanya. Sa YouTube naman, nandyan si Ligaya Alnas, Elena Yang, Shin Lim, Normita Celestial, John Edward Muñoz, Aurora Olabarrio. At happy birthday po kina Roland Antonio at JC Valdez. At ganun din siyempre sa mga suki natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 9 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. Ilike at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 6 hanggang 7. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Ninasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.